pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. It's a love for God, no? So, ang verses po ay nagmula sa Romans 5, verses 1 to 11, no? Sa ating pong panahon po, sa kasalukuyan po, no? At kahit naman noon po, ang mga tao po ay gutom na gutom, no? Sa pag-ibig, no? Ang mga bata ay naghahanap ng pag-ibig ng isang magulang. Ang isang asawang babae naghahanap ng pag-ibig ng kanyang asawang lalaki and vice versa. Ganun din po yung mga kabataan, no? Yung mga binatang dalaga, they also search for love, no? So, ang tanong po, saan po ba nagsisimula? Saan po ba nagmumula ang pag-ibig? No? Ang pag-ibig po ay nagsisimula kapag naintindihan po natin na ang pag-ibig po ng ating Amang sa langit, at dito po natin matutulungan na mahalin din po ang mga tao sa paligid natin. No? Sabi po sa 1 John 4:8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. Hallelujah. Romans 5:1-5, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayo mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsasampalataya kay Jesucristo, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan, kinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito po ay magbubunga ng pagtsatsaga, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Hallelujah. Upang posible po natin matanggap na ang pag-ibig po ng Diyos, yung turing na po tayo na matuwid, no? So we are justified o pinawalang sala na po tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng ating pananampalataya o ng ating faith. Dati tayo po ay makasalanan at galit na galit po ang Diyos sa atin, no? At imposible po matanggap natin ang kanyang pag-ibig dahil sa poot ng Diyos sa atin. Ngunit nang mabayaran po ni Jesus ang kaparusahan ng ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng pananampalataya, ay nabuksan po ang daan upang makatanggap po tayo ng kanyang biyaya. Dahil dito po, maaari po tayo maganap sa kaluwalhatian ng Diyos at magsaya sa kabila ng ating mga tiisin dahil sinasabi sa atin ng banal na Espiritu, ang lahat ng ito po ay may layunin. Nangyari sila dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin at binibigyan na po tayo ng pag-asa. In Romans 5:6-8, sapagkat noong tayo ay mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga kasalanan. Mahirap mangyari ialay inuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaari may mga ahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Dito po sa verses na ito, no, pinapakita po ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Bilang mga makasalanan nilalang, wala po tayong kalaban-laban at wala po tayong kapag-asa. Wala po tayong magagawa upang makaligtas po sa poot ng Diyos. Dahil wala po tayong magawa, ang Diyos po ang nagpusa na upang maligtas po ang ating problema. Bakit niya po ito ginawa? Dahil tayo po ay kanyang mahal na mahal po tayo ng Panginoon. No? Kahit nung makasalanan pa po tayo, kahit hindi po tayo kaibig-ibig, mahal pa rin po tayo ng Diyos hanggang sa kasalukuyan. Hanggang ngayon po, mahal na mahal pa rin po tayo ng pag-ibig. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Hindi po nagbabago ang kanyang pag-ibig sa atin. So ano po ang solusyon para dito, no? So kailangan po meron magbayad ng kaparusahan ng ating mga kasalanan dahil hindi po natin kayang bayaran ang kapalit ng kalayaan po natin, no? Binayaran ito po ni Jesus para sa atin sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus. So ganyan lamang po ang pag-ibig sa atin ng ating amang sa langit. Minsan nahihirapan po ang tao maunawaan at matanggap ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang malungkot na karanasan sa kanyang ama sa lupa. Sa konteksto po ng mga Pilipino po, no, so makikita po natin na mas mahal po ng mga nanay ang kanyang anak kaysa sa ama. Di ba? Mas mahal po ng nanay ang kanyang anak compared sa tatay. No? So, pero tignan din po natin na ang pagmamahal po ang pag-ibig po ng ina sa mga anak po, ito po ay nagmumula rin sa pag-ibig ng Diyos. So,
ito po ay naglalarawan din po sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po sa Romans 5, 9-11, yaman sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalo tayong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Dito po sa verses na ito, nakikita po tayo na nailigtas po tayo ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan po ng buhay kay Kristo. Hindi lamang po tayo nililigtas ng pag-ibig ng Diyos mula sa parusa ng Kanyang puot, ngunit dahil ipinagkasundo niya po tayo sa Kanyang sarili, niligtas din niya tayo sa pamamagitan ng buhay ng Jesucristo. In other words po, hindi lamang po tayo niya niligtas sa kapahamakan sa impyerno. Matatamasa na rin po natin yung isang relasyon, no? Yung relasyon sa ating Ama sa langit, na puspos po ng pag-ibig at nakakapamuhay na po tayo sa paraang nakakalugod po sa Kanya. Ngayon tayo po ay pinagkasundo na sa Diyos, no? Nasa atin na po ang buhay ni Jesucristo. Dapat tayo po ay mamuhay ng puspos ng banal na Espiritu araw-araw. Habang pinamumunuan tayo ng banal na Espiritu, sumasa atin ang Kanyang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, binabago po tayo at binibiyang kapangyarihan upang mamuhay na hitik sa pag-ibig, kapayapaan at kaligayahan. Nagiging mas makabulan po ang ating buhay dahil nagagampanan po natin ang layunin ng ating pagkalikha sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa akin pong pagtatapos, no, tandaan po natin na tayo pong lahat ay mahal na mahal ng Diyos, no? Kahit hindi po tayo karapat-dapat na ibigin ng ganito, kahit paulit-ulit natin siya sinasaktan, mahal na mahal pa rin po tayo ng ating Diyos. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapahintulot na akuin ni Jesus ang ating pwesto sa krus at mamatay. Ang habang nabubuhay po si Kristo sa ating puso, binibigyan niya po ng saysay at layunin ang ating buhay. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, Father God, marami pong salamat. Salamat, Panginoon, dahil pinagkaloob niyo po si Jesus po para mamatay para sa aming mga kasalanan. Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ, for dying on the cross for our sins. Pinupulot ka namin, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kabanalan. Marami pong salamat. And Lord, we ask you today, Lord, na pumasok ka, Panginoon, sa aming buhay, Lord. We ask you, Lord, to be our Lord, our Savior, and Redeemer. Mamuhay ka, Panginoon, sa aming buhay. At dalangin po namin, Lord, na mamuhay kami, Panginoon, na may kalugod-lugod sa iyo, Lord. Help us, Lord, to be faithful, Lord. Help us, Lord, to be obedient to you, Lord. Increase our faith, Panginoon. Yes. At dalangin po, Panginoon, na lagi namin kayong kasama. Whatever happens, Panginoon, maglilingkod po kami, Panginoon, Lord, dahil kami mahal na mahal mo, Panginoon. Maraming po salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.